Update po tayo sa ating mga alagang manok dito mga kaprobinsya. Mukhang maubos yung mga alaga ating manok dito. Ang natira yung mga ginya. Ginya at saka pabo. Tingnan niyo po, wala na. Wala nang lumapit sa ating mga alaga. Ito na lang, napakatahimik na. Marami po yung manok natin na gadalit sa piste. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, yung mga manok natin dinapuan tayo ng piste dito. At hindi lang yung ating mga alaga ang piniste dito sa aming lugar. Halos lahat dito sa aming lugar dinapuan ng sakit. Pati yung mga kapitbahay namin dito, yung mga kakilala namin dito sa baryo, lahat din ng mga manok nila namatay din. Isa sa akin napapansin mga kaprobinsya, mas madaling dapuan ng sakit yung mga manok na naka free range lang, kasi kahit saan saan lang sila magpunta. Yan po ang ating nabusubaran. Sa tagal na natin nag-alaga ng manok, ngayon pa tayo nakaranas ng ganito na maubos yung mga manok natin dahil sa sakit. Sa sobrang kumpiyansa namin, hindi namin na agapan agad yung sakit ng ating manok. Hindi ko alam kung makasurvive yung mga pabo natin, kasi may kakilala tayo doon sa baryo na yung mga manok niya naubos, pati yung pabo niya patay rin. Ang natira dito sa amin ngayon mga kaprobinsya, yung manok natin na Jersey Giant, may mga ilang heads na natira. Nasa pito yung natira sa ating mga manok na Jersey Giant. Nadali din yung iba, pero subukan natin yan kung makasurvive yan. Sa ngayon po may napapansin ako na nasa 2 or 3 inahin ang natira andun sa kabila, pero yung iba doon namatay din. Marami yung inahin natin doon, pero may 2 na buhay dyan, may ilang sisiw na kasama. Pag hindi sila matamaan, sila po yung alagaan natin para magsimula tayo ulit. Tapos bala ko po mga kaprobinsya, pag ganito ang sistema, pag tuwing tag-ulan na, kailangan natin i-harvestin lahat yung mga manok natin. Magtira lang tayo ng mga ilang heads, tapos ilagay sa kulungan. Kasi sa ganitong sitwasyon, alam na natin kung ano ating gagawin. Noong una po, kumpiyansa lang kami dito, kasi doon kami nakafocus ating mga baka. Nagtatanim tayo ng mga damo. Tapos may napansin kami, isang tandang yung kulay puti natin, yung talisayin, bigla lang siya namatay. Pero hindi namin alam na yun na pala ang simula. Hindi namin hinuli yung mga manok natin. At masaya pa rin kami mga kaprobinsya kahit papaano, kasi may natira pa sa ating mga pabo dyan. Yung pabo natin, hindi naman sila nawaan. Medyo mataas yung resistensya sa ating mga pabo, lalo na yung pato. Hindi katulad sa kakilala natin dun sa baryo na parang winalis lahat yung mga alaga niya. Walang natira kahit isa. Pati pabo, manok, ubos. Ito po ay Charles experience na. Pag mapapansin namin na may sakit na dumapo dito sa aming area, ulihin natin lahat, ilagay sa kulungan. Bala ko po dito na hindi lang po ako magparami masyado ng manok. Yung tamang-tama lang. Siguro nasa mga 10 heads, 15 heads na inahin. Iyon lang po ang ating alagaan. Hindi na tayo magparami ng husto. Kasi dito po, napakarami po sa ating inahin. Pero ngayon, wala na sila. So, hindi tayo susuko. Magsimula tayo ulit. Tapos, ang gagawin natin dito, i-disinfect natin yung ating area. Pag makasurvive yung mga iba nating alaga dyan, na nasa 2 siguro inahin or 3, yun po ang ating simula sa pag-alaga dito. May natira pala dito mga kaprobinsya, oh. Naglimlim. Uy, duha pa na rin dito. Duha pa rin kabuk. Kala ko po naubos na dito. May 2 pa dito. May isa pa dito naglimlim, oh. Sana hindi siya mahawaan. Yung itlog ng ganyan, yung nilimliman niya. Yan, oh. So yan lang po ang ating gagawin. Hindi lang tayo magparami masyado ng manok. Tapos pag mapansin natin na may ganyang sakit na dumapo dito sa ating area, pwede natin katayin. Katayin lahat. Or ibenta. Basta hindi pa nahawaan yung mga manok natin. Kumpiyansa lang kami nung una. Yung simula, yung manok lang na
tandang natin na talisayin na andun sa kabila. Dinala ko si Mateo mga kaprobinsya kasi pag iwanan ko siya mag-ingay, at ako lang yung kinakilala niya dito na amo. Tingnan niyo po yung mga pabo natin at saka gansa. Mula nang dinapuan ng sakit dito, hindi na namin sila pinalabas. Dito lang muna sila sa loob. May isang manok po. Dito po mga kaprobinsya. Yan. Uy, may dalawang patay na nga nasisiw. Wala tayong magawa pag maubos yan. Pero pag mabuhay yan, medyo marami yung sisiw niya. May kubra pa na natira. Sana mabuhay yan, survive para makapagsimula tayo ulit. Yan. Tapos dito pabo at saka pato yung nagsama-sama sa paglindig. Nagtulungan sila. Meron pa dito sama-sama pabo at saka pato. Yan marami tayong mga paitlugan dyan, pero ginusto pa nila dyan na magsama-sama sila. Yan. Napakahirap mga kaprobinsya pag umatakin yung ganyan sakit sa ating mga alagang manok. Pero yung mga pabo natin dito wala naman problema Yan. Nung pumunta sila si Kapitana dito, nalitin pa kami ng pabo. Dito may pabo. Ops, huwag kang sumalon. Napakailap sa atas tayo para hindi siya mabulabog sa kanyang paglimlim. Napakailap sa ating pato na naglimlim. Pag lumapit tayo dyan, lumabas siya agad sa kanyang paitlugan. May pabo na naglimlim dito mga kaprobinsya Tapos itlog ng pato yung nilimliman niya.
at saka medyo luma na yan. Pero hanggang ngayon naglimlim pa rin siya. May ilang itlog tayo doon ng Jersey Giant. Yun po ang ilagay natin dyan at subukan natin kung mapisa ba. Kasi wala na tayong ibang kuan dito, wala na tayong manok na makalimlim sa ating itlog na Jersey Giant. Yung mga pabo natin dyan, napakabilis lang sana dumami pag hindi magluko yung iba nating pabo. Naghalo-halo sila. Yung mga alaga natin dyan, sigurado tayo na mabawasan natin yan para pang ulam. Kasi wala na tayong manok. Mukhang gusto ko dito ilagay yung itlog mga kaprobinsya. Isang itlog lang. Buyago ng pabuhan. Labing isa po ito. Sana limliman lang ito. Yan. Yan ka maglimlim. Inapakan. Nabasag agad mga kaprobinsya. Sayang. Uy. Tumalon siya. Kaya nabasag yung itlog. Yung pato na lang yung palimlimin natin mga kaprobinsya. Balik mo. Yan. Huwag kang tumalon ha. Huwag mong basagin ha. Subukan lang natin yan. Sana mapisa yan. Kahit 5 lang. Dito po mga kaprobinsya, minsan may isipan ko po na hindi naman tayo matakot na mawala ng manok. Kasi dito po, nagsimula tayo sa wala. O nagsimula tayo sa ilang heads lang sa pag-alaga ng manok. At naparami po natin sila. At napakarami na po yung nakatay natin sa ating mga manok. At palagi tayong nagkatay dito pag may mga bisita tayo. Yun po ang number 1 natin na handa. Manok na native. Basta may mga bisita tayo na pumunta dito. Pero ngayon, parang kampante pa rin tayo na magsimula ulit. At magparami ng mga manok. Maliban sa pato at sa pabo, napakadali lang naman yan paramihin. So tuloy-tuloy lang. Pero pag isipin natin, dumating sa isip natin na sayang yung mga alaga natin. Subukan lang natin ulit na magsimula. Pag may matira dyan or pag walang matira, pwede tayo bibili para panimula sa ating mga alaga manok. Sa una po nating mga video mga kaprobinsya, nabahala po tayo sa isa nating kambing na si Ibana. Kasi napakalaki yung dili niya. Tapos para siyang hinihingal. Kami po dito mga kaprobinsya, pag may mapansin kami na ganyan, negative agad yung nasa isip namin. Pero good news, kasi yung inakala natin na nagkasakit, naglilibor na pala siya. At nanganak siya kagabi. 2 yung anak niya. So yan po ang mga good news dito sa atin. Kahit may mga nawala, may mga kapalit naman. Hello. Mukhang hindi lahat good news mga kaprobinsya. May lumabas sa kanyang ari oh. Dapat tutor na gabi daw. Dapat tutor na gabi.
yung placenta. Hindi pa katayo yung anak niya. Kailangan ng alalay mga kaprobinsya. Oh. Tingin ko po dito, kulang to sa araw. Hindi makatayo yung anak niya. Kailangan ng alalay para makadidi. Ito yung anak sa ating kaming mga kaprobinsya, oh, nasa Ibana. Maganda, pero isa sa napapansin ko sa kanila, mukhang kulang sila sa araw. Kasi base po sa record, wala pang 150 days. Pero lumabas na sila. Nasa 3rd week of July pa sana to mga anak. Pero lumabas sila ngayon. Saka ang resulta, hirapan sila tumayo. Lalo na yung isa, oh, maganda. Lalaki po ito. Yan. Yung isa babae. Babae yung maliit. Pero gwapo. Sana po makarecover na sila. Ang gagawin namin dito, ipadidi lang namin siya, hawakan. Ipadidi kay Ibana para makadidi yung mga anak niya. Me. Inalabas natin para malinisan yung kulungan niya. Ibalhin siya laing kulungan no, para malaba. Ibalhin siya. Dilinit para mamintig butang. Maganda sana pag babae ito. Me. Dali. Me. Direk anak mo rin. Come. Bibilihin natin. Pag may mga alaga tayo mga kaprobinsya, wala na arte-arte. Yung isa medyo makatayo na siya, oh. Yung nagpagalay. Ako mo kayo siya, taas ba? Oh, natumban. Mantay. Si Agay! Anak po ito na ating buwer. Maliit yung babae. Yung maliit mas malakas siya sa lalaki. Sila tumayo. So okay lang sa iba na mga kaprobinsya. Ang problema lang sa kanyang anak, hindi pa makatayo. Mabait naman siya. Busog na siguro ito, busog na. Napadidi na natin sila. Mamaya, padidihin naman natin to. Libre 2 hours. Para makasagad yung mga kambing natin. Tingnan niyo po yung mga taingan nila, oh. Manang-mana sa tatay. Ay yung buwer natin.
Buwer natin. Oh, may anak naman siya. Kumain lang sa iba na, oh. So okay lang. Yung mga anak lang niya, padidihin lang natin para hindi mamatay ba. Kasi hindi makatayo. Ayan po, maghakot kami ng feeds. Kasain namin si Palo. Sino hilto ni mo na eh? Wah. Batat sa bangan ba? Sana sa. Baluang nga inig bag. Ay, podo. Kalmado na si Palo mga kaprobinsya, oh. Napakadali lang turuan. Pangalawang session pa niya ngayon na maghila ng mga feeds. Puro magkaraan lagi bro. Isa pa lang yan. Isang sako sa sunod. Dalawa na. Basta mamaster na siya. At saka pag may kalyo na yung liig niya. Hindi din siya tumakbo, oh. Sinadya natin na hindi ipasok dito yung ating sasakyan para mamaster si Palo. Nagpaikis-ikis na si Palo nang wala na siyang dala. Wah. Sakyan natin si Palo para hindi tumakbo ba. Para mabigatan siya. Tumakbo siya kanina, oh, na wala siyang dala. Mahirap yung kasara dito. Kami nga na ginirog magpa sipet-sipet na ron. Patay na. Palo. Pero ka lang lakad Palo. Ay sige pa na panabling. Pero okay na, pasado na siya.
Nakakapagod din yung magsakay ng karosa. Kahit nakasakay lang tayo. Pero si Jigger third, maliwala lang sa kanya. Nung tumakbo si Jen, hindi niya alam kung ano yung nangyari. Akala niya okay lang siguro. Kira katawa. Mura po sa labi ako sa sako. Wah, kay pa wah ako kay man ako to ba to? Ah, mo to og na siya. Na udah deh. Hop. Wah, Tergaan. mabait si Palo. Napakadali lang tuluan. Hindi katulad sa ibang mga kalabaw na dumaan sa atin na tumakbo pa. Pero siya oh, mukhang sanay na. Bon. Mga kaprobinsya, kain na po. Yung ulam namin oh, gulay na may gata, may munggo. Yan. May kanin. May natira pa kagabi. May ginamos. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Pasahin ko sa mga na. Hindi naman ako lalo sa alugma. Oh, lon. Oh. Yo nang kan. Dok, yang mahalin dok. Nah, dok. Jumbo gilabsik. Buti lang si Luigi. Kahit iniwanan ng syuta. Wala lagi gilabsik. Wala lagi din na labsik. Pulau tu alat jumbo. Hindi kasuhin-suhin. Hindi kasuhin halo. Tawa deh. Tidak ako gila ya halo. Ito bugtang ang iring halo. Petra. Dong. No. Sige po. Basic lang itong lakaw na mo ito. Hubog niya yung sanla. Nagpa-olay na. Sulod niya ito sa... Tanda ka kaya. Dadlo. Mudik-tadik na nagagmuhin mo. Magta ako ng lugar, rayuar kang baryo lo. Tulingan mo kasi ito. Ako na magpunan yan. Ngayon ako may marga. Pag kinira mo, pwede ka buo mga pagsaka. Ito nga. Kaya nagaling na po sila. Galing mo na maisapira. Dalabukan ko sa kukoy. Kaya pwede labutan nito ay. Kukoy. Isa ko man itong... Galing doon ra. Mura ko siya galingon pero di mo sila. Oh, yung ba kung galang kuko dito? Ah, mama ano ito makina niya. Sa barangay. Saan sila yung tanong Para sa kape. Sila yung itong mais. Yung baboy ito, ihaw na ito. Nagbaga ng buko-buko oh. Okay. Umakalakas ka ng workful. Saka mo na yan. Wala po siya ato. Kung ito pong taon. Wala po yung tao ni pagkakas na mo.
Paagi na mo. Ay, lele. Ay, Itong lele. Na to, ni babay ka na. Kala ko. Kala ko sa tuyaw na. Ano ba? Umabot kasi.